Isang mayor ang nag-order. Dalhin niyo sa akin yung babae bilang regalo. Naalala niyo ba si Mayor Antonio Sanchez? Kung tatanungin ang kasaysayan, siya ang itinuturing na pinakamalala, pinakamalupit at pinakamanyakis na alkalde sa buong Pilipinas. Noong 1993, ang bayan ng Calauan, Laguna ay hindi pinatatakbo ng batas, kundi ng kaniyang kamay na bakal. May sarili siyang pribadong hukbo, hawak ang kapangyarihan, at walang sino mang nangangahas na lumaban. Ngunit noong gabi ng Hunyo 28, ang kaniyang kasamaan ay sumobra. Ang mga estudyante ng UP Los Baños na sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay hinarang at tinutukan ng baril ng mga tauhan ng mayor. Ipinasok sila sa isang van at dinala sa kaniyang pribadong ari-arian, ang Erais Farm. Ang mga sumunod na tagpo ay bumasag sa sikmura ng buong bansa. Ayon sa mga record ng korte, ito ay isang planong hinugot mismo sa impyerno. Sa labas ng rest house, brutal na binugbog at pinahirapan si Alan Gomez. Sa loob naman, binuhat at inihandog si Eileen Sarmenta kay Mayor Sanchez bilang isang regalo. Bandang alauna ng madaling araw, lumabas si Sanchez sa kaniyang silid na tila walang nangyari. Hinarap ang kaniyang mga bodyguard at binitawan ang mga katagang tumapos sa kanilang bukas. Ang sabi niya, "Tapos na ako sa kanya. Kayo naman." Si Alan Gomez ay binaril at pinatay sa isang liblib na kalsada. Si Eileen naman ay dinala sa isang tubuhan, hinalay ng mga tauhan ng mayor at binaril sa muka. Ang kanilang mga katawan ay iniwan na parang basura sa gitna ng bukid. Akala ni Sanchez, untouchable siya. Pero ang pagkatuklas sa mga bangkay ay nagdulot ng matinding galit sa buong Pilipinas. Nang magsalita ang kaniyang sariling mga tauhan bilang state witnesses, tuluyang gumuho ang pader ng kaniyang kapangyarihan. Noong March 14, 1995, ibinaba ni Judge Harriet Demetrio ang makasaysayang hatol, gwardyado at napatunayang nagkasala. Si Sanchez at ang kaniyang mga tauhan ay hinatulan ng 7 terminong reklusyon perpetua na umabot sa halos 200 at 80 taon sa kulungan. Noong 2019, muntik na siyang makalaya ng maaga dahil sa isang butas sa GCTA law. Ngunit hinarang ito ng nag-aalab na galit ng publiko. Hindi nakalimot ang bayan. Noong Marso 27, 2021, sa edad na 74, binawian ng buhay si Antonio Sanchez sa ospital ng Bilibid, isang kriminal na nawalan ng pangalan, yaman at kalayaan. Matagal bago nakamit, ngunit sa huli, pinatunayan ng kasaysayan. Walang alkalde ang mas mataas sa batas.